Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Revelation chapter 5 verse 9. Praise the Lord. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation. Okay. So sinasabi po dito, thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation. So, ang pagpakamatay ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang kabayaran ng ating pagiging ransom sa kamay ng kamatayan. Kaya He is worthy na dapat natin siyang paglingkuran, sundin, sambahin, paniniwalaan para tayo ay makaangkin kahit paman ng nararapat nating maangkin na gusto ng Diyos ipaangkin sa atin. Hindi ang kamatayan kung hindi ang buhay. Hindi ang impyerno kung hindi ang kaharian ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos sa atin, kaya tayo ni-redeem mula sa kamay ng kamatayan. Praise the Lord! Basahin natin Hosea 13 verse 14. Praise the Lord. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be thy plagues. O grave, I will be thy destruction. Repentance shall be hid from mine eyes. Yan ang kinakailangan nating maintindihan. Paano? Saan niya tayo ni-ransom? From the power of the grave. Saan niya tayo ni-redeem? From death. At ang grave na ito at ang kamatayan na sinasabi na dyan tayo iraransam, dyan tayo i-redeem. Hindi ito kamatayan sa physical. Hindi ito grave mula sa Manila Memorial Park. Ano pa yung mga grave dito na maraming kumukuha ng lupa? Orchard, Forest Lake, Davao Memorial Park, Turil Memorial Park, Kalinan Memorial Park. Hindi diyan na redemption from that grave. Ang grave na ibig sabihin, ito yung lugar ng mga patay doon, tinatapon. Ito yung impyerno. Ito yung lumalagablab na apoy na walang hinto, forever. Yan yung grave na ibig ng Diyos i-redeem tayo. Praise the Lord! So, ibig sabihin yan, nililigtas tayo ng Diyos from eternal suffering, from eternal agony. Actually, ang impyerno, hindi man yan ginawa ng Diyos para sa tao. Hindi man yan ginawa ng Diyos para sa mga anghel. Pero dahil galit ang Diyos, kaya meron siyang itinilaga na kaparusahan sa mga ayaw maniwala sa Kanya, ayaw sumunod sa Kanya, ayaw sumamba sa Kanya. Kasi sino pa palang worthy? Nagawa natin ng ganito na sambahin, sundin, paniwalaan. Di ba siya yung naglalang sa atin lahat? Eh kung wala siya, wala tayo lahat. Siya lang yung worthy. Wala nang iba. Eh paano ang ginawa ni Lucifer? Siya daw yung worthy. Hindi ang Diyos. Kaya nagalit ang Diyos sa kanya. Ay yung mga anghel na sumama sa kanya, naniwala din kay Lucifer. Sinali na rin sila ng Diyos. Ngayon, nandito ngayon sa sanglibutang ito, ang ginawa naman ni Adam at ni Eva. Imbis yung worthy lang ang paniwalaan at sundin na lumalang sa kanila,
Ang kanilang paniniwalaan, yung ahas, yung serpent na nagtukso sa kanila. Kaya nagalit ang Diyos. Kaya yung grave na yan, yung impyerno na yan, para yan sa kaparusahan sa lahat ng mga tao na ayaw gagawa na dapat gawin sa worthy na yan na naglalang sa atin, na nag-iisang Diyos. Kaya tayo, mag-ingat tayo para hindi tayo magkasali. Nire-redeem na nga tayo ng Diyos sa grave na yan eh. Niraransam na nga tayo ng Diyos sa kamatayan na yan. Alam niyo yung ransom? Saan natin nagagamit yung ransom? Pag merong nakidnap. Ang redeem, saan natin yan magagamit? Yung nagsangla ka. Gusto mong kunin, mabalik sa iyo, i-redeem mo. Ang ransom, meron kang loved one na nakidnap, sabi ng kidnapper, kinakita ang picture, yung leeg, nandyan na yung, anong tawag yan? Garab ba yan? Yung baluktot na ano? I-ransom nyo itong loved one nyo, hindi. Papatayin na namin to. Siyempre, iniibig mo yan eh. Magkano bang demand ninyo? Bigay lang kayo ng 1.5 million, i-release na namin, ibalik na namin to sa inyong kamay. So, yung mga relatives, gather ng 1.5 million, ibigay doon sa abductors. I-release. Ibalik sa kamay. Ano palang nangyari sa tao? Dahil sa pagkasala ni Adam at ni Eva, nasa kamay ang tao sa kamatayan. Pag hindi ka naalis dyan, hanggang sa kamatayan mo, sigurado, doon ka sa grave, doon ka sa kamatayan na walang hanggan sa ikalawang kamatayan. Diyan tayo i-redeem, diyan tayo iraransam. Praise the Lord! Isipin natin yan. Tandaan natin yan. Kaso narinig ko kay Presidente Duterte. Galit siya sa, sino ba yung general dito sa Pilipinas na alleged siya daw ang nasa likuran ng mga kidnap activities sa Pilipinas. Nagalit si Presidente dahil nagkikidnap kayo ng mga mayayamang negosyante. Nagdidiman kayo ng ransom. Pagbigay ngayon sa pera, pinapatay nyo pa rin ang kinikidnap ninyo. Hindi nababalik sa kamay ng mga relatives. Totoo man yan. Kilala niyo si Sister Florence Castle? Meron niyang auntie. Married sa isang businessman. Kinidnap dyan banda sa Cotabato. Nakarating dito ang request. Pastor Bradchit, pray yung aking uncle, asawa ng aking auntie, kinidnap. At nagagather na kami ngayon, pamilya, ng pera para i-ransom, para i-redeem ang aming loved one. Alam nyo, anong nangyari? Na-raise nila yung pera, let's say 2 million. Naibigay sa kamay ng mga negotiator sa mga kidnappers. Ang lungkot, walang in-endorse na katawan na buhay. Pinatay din nila. In spite na bayaran na, pinatay pa rin nila. Kaya sa buhay natin, intindihin natin ito. Baka, binayaran na ni Jesus Christ. He paid the price for our redemption. He paid the price for the ransom of our soul from the grave, from death. But the question is, nabalik ka ba sa kamay ng Diyos? Yan ang big question. Ang kailangan niyan, mabalik ka sa kamay ng Diyos.
Praise the Lord. Useless man. Binayaran niya. Nagpakamatay siya. Nakuha niya yung demand ng kaaway. Binigay niya na. Ang tanong, hindi ka nabalik sa kamay niya. Walang natanggap ang Diyos na ikaw nakarating sa kanyang kamay. Kaya, ang pinaka-importante na mabalik tayo sa kamay ng nag-ransom sa atin for our safety, for our protection, for our joy, for our peace, for our goodness. Praise the Lord! Basahin natin yan. Psalms 49:15. Praise the Lord. But God will redeem my soul from the power of the grave, for he shall receive me. Natanggap siya, nabalik. Praise the Lord! O ibig sabihin yan, na-release. Natanggap siya ng kamay ng Diyos, na nag-redeem, na nag-ransom sa kanya from the grave. Yan yung pinaka-importante. That is the essence of redeeming of someone. Kaya nga nag-raise up ng pera para ibigay doon sa mga kidnappers ang purpose para i-release, para ibalik doon sa kamay ng mga pamilya. Kung alam lang ng Castle family, papatayin din, huwag ko na lang ibigay yung pera. Diba? Gamitin na lang namin. Kaya, therefore, intindihin natin ang ransom, redemption na ginawa ni Kristo sa buhay natin. Ang pinaka-importante dyan, wala na tayo sa kamay ng kamatayan na yan. Wala na tayo sa kamay ng diablo na yan, ng satanas na yan. After He redeemed us, kinakailangan mabalik na tayo sa kamay ng Diyos. Dapat merong acceptance ang Diyos sa atin. Praise the Lord! Ang mahirap yan kung walang acceptance na nangyari, na natanggap tayo sa Diyos. Kaya, therefore, ganun ang pinaka-importante. Hindi kay ni-redeem ka, ni-ransom ka ni Kristo mula sa kamay ng kamatayan kay Satanas. Ngayon, andun ka pa sa kamay ni Satanas. Gumagawa ka pa rin ng kasalanan, nasa kamay ka pa rin ni Satanas. So, naging useless yung kanyang pag-ransom kasi hindi ka nabalik dyan sa kamay ng Diyos. Kasi pag nabalik ka sa kamay ng Diyos, kanya ka na. Balik ka sa owner, balik ka sa creator, balik ka sa savior mo. Ngayon, kung nandyan ka na kay Kristo Jesus, hindi pwede gagawa ka pa ng kasalanan. Kasi kung gagawa ka ng kasalanan, binabalik mo yung status, nandoon ka na naman sa kamay ng kaaway. Bakit napunta si Adam at si Eva sa kamay ng Satanas? Kay Lucifer, sa serpente na yan, the dragon, the old serpent, which is the devil, which is called Satan. Bakit? Gumawa sila ng kasalanan labag sa utos ng ating Panginoong Diyos, kaya nahulog sila sa kamay. Kaya kung niredeem ka na ng ating Panginoong Diyos, see to it, mabalik ka sa kamay ng Diyos. Kung nabalik ka na sa kamay ng Diyos, huwag ka nang gumawa ng kasalanan laban sa Diyos mo. Kasi pag ginawa mo yan, bumalik ka rin doon sa kamay ng diablo. Whosoever commits sin is of the devil. Pag niredeem ka na ng ating Panginoong Diyos at meron ng acceptance ang Diyos sa buhay mo, ano ang mangyayari sa buhay mo? Bago na. Hindi na tulad noon. Hindi na disobedient. Hindi na nagbabiolate sa kautusan ng Diyos. Obedient ka na. Faithful ka na. Son of God ka na. Daughter of God ka na. Whosoever is born of God, do not commit sin. Nandyan na yung katangian mo. Kaya, therefore, ang tao kung nandyan na kay Kristo, nabalik na. Ano? Basa, 2 Corinthians 5:17. Praise the Lord. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature.
Old things are passed away. Behold, all things are become new. Yan. Kung nabalik ka na kay Kristo Jesus, sa Redeemer mo, sa nag-ransom sa iyo, bago na ang buhay mo, wala na yung mga gawa mo nung nasa kamay ka pa ni Satanas. Wala na yung karumihan, wala na yung paglakad sa bunga sa laman, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, wala na lahat yun. Wala na. Kasi that is of the world, and the lust thereof, mawawala yan. Dito ka na sa Diyos, sa will of God. Bago na yung buhay mo. Paano? Anong gawin natin? Basa. 2 Corinthians 5:15. Praise the Lord. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Ayan. He died for all that he might ransom us. He died for all that he might redeem us. Yes, redeem na tayo. Meron ng acceptance sa Diyos. Tanggap na tayo sa Kanya. Ano maging buhay natin? Baka sabihin natin, ay, kahit gagawa ako ng kasalanan ngayon, binayaran naman yan ni Lord Jesus Christ, paid naman yan. Kahit gagawa pa ako ng kasalanan ngayon, kasama naman yan doon sa it is finished, tapos na. Be not deceived. Huwag magpa-deceive. Matindi ngayon ang kilos ng masamang espiritu. Pati ang Biblia pinasukan na ng dyablo. Kaya maraming Biblia ngayon na interpretasyon. Mali. Kaya meron kayong Biblia, bili kayo ng King James Version. Huwag kayong bumili ng ibang version. Putol-putol. Putol-putol, maraming putol. Kung ano yung pinaka-importante, pinuputol nila. Bakit? Minsan yung translator, hindi banal, natatamaan. Uy, tamaan ako nito. Ay, huwag na natin itong isulat kasi makonvict tayo nito. Maunay, mapuntaan Unworthy Kaya ang ginamit ng Diyos masulat ang Biblia, holy men. Praise the Lord! Para kung ano yung will of God, ano yung gusto ng Diyos iparating sa atin, perfect. Iparating talaga sa atin, walang bawas, walang sobra. Ganun po yan. Kahit kami na mga pastors, kung unworthy kami, mag-preach sa Word of God, mag-preach kami ng sinwitik. Anong sinwitik? Pwede namin niyang ituis. Pwede namin niyang half lie, half truth, para hindi lang kami ma-convict. So, anong mangyari? Ay, pati mga membro, ganon din, katulad din sa pastor na nagdadala, unworthy, unfaithful, sa harapan ng Diyos. Kaya, ang importante, si Kristo lang ang worthy, at lahat tayo sumunod sa Kanya. Anong ginawa ni Kristo? Who did no sin? O, gawin natin. Magawa man natin yan kung tutuusin. Praise the Lord. Kung meron lang tayong pag-ibig sa Diyos, kung meron lang tayong takot sa Diyos, masaya tayong gumagawa niyan. Hindi tayo malungkot. Pero kung inibig mo si Satanas, naniwala ka kay Satanas, takot ka kay Satanas, ay lagi yun yung susundin mo. Siya yung laging pinapaniwalaan mo, siya lagi ang nasusunod sa buhay mo. Balik ka na naman sa kamay ng dyablo. Pag nadatnan ka ng kamatayan dyan, no effect na yung ransom ni Kristo, no effect na yung redemption ni Kristo, patay ka na What is the use? Kaya, ganun po. Tandaan natin, pag na-redeem na tayo at na-ransom na tayo, God will accept us into His hand. If you are in Christ Jesus, huwag kang mag-expect gagawa ka pa ng kasalanan. Huwag kang mag-expect maging tulad ka pa rin noon na inosente ka pa, wala ka pang katotohanan. Kailangan, basa.
Romans 6:11. The Lord. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Yan ang buhay na nasa kamay na ng Diyos, na nabalik na reconciled na redeem na ransom na. Accepted ka sa Diyos, ngayon nasa kamay ka na ng Diyos. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed. Ano yung indeed? Proven. Tested. Indeed, talagang totoo. Kung sa malayo pa yan, butol-butol. Totoo talaga. Dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Alive. Oh. Ngayon, nagtataka ako sa YouTube natin, channel. Kasi I used to look those who comments, yung nagko-comment ba? Meron akong nakita na nag-comment na wala mang words, walang praise the Lord. Pag ganyan ko, purno. Purno. Grabe. Sabi ko, sumisingit si Satanas. Dalian ko ano. Ngayon, sa mga ano ko, YouTube ano ko, dami sila, minsan 3 sila. Grabe talaga si Satanas. Hinahabol niya talaga yung mga anak ng Diyos. Kaya, sa buhay natin, redeem na tayo, huwag ka nang bumalik. Don't ever commit sin. Kaya anong gawin natin dyan? Baliwalain. Parang wala ka lang nakita. Alam ko na, Satanas, anong laman yan. Therefore, you have no place in mine eyes, you have no place in my heart, and you cannot entice me, seduce me to commit sin. O kaya, beware ang lahat. Praise the Lord! Ganon katindi si Satanas. Huwag mong sabihin na pag-redeem, isi-isihin mo lang yung redemption ransom, tapos wala kang baruganan. Isipin daw natin paano nagtiis si Kristo. Paano niya tayo pinagtiisan. Kaya nga sabi niya dyan dito sa akin ang death, dito sa akin ang suffering. Ako ang umako para hindi lang kayo mamatay. Pero ang claim ng iba, wala na raw tayong gawin. No. Mali yun. Bakit? Kung ikaw bigyan ng tulong, di ka na magtrabaho? Yun ba ang gusto na nagtulong sa'yo? Sige, tulungan kita ngayon. Meaning to say, hindi ka na magtrabaho? Hindi. Tulungan ka para matuto kang mabuhay sa sarili mo. You teach them how to fish. Paano mamingwit. Ganon din ang Panginoong Diyos. Siya ang nagsimula para ipagpatuloy natin ang ginawa niya para sa atin. Dapat tayo magkaroon talaga ng wisdom. Daming verses dyan. Follow me. Jesus said. Ano pa? Continue in my words. Ano pa? Watch and pray that ye enter not into temptation. So itong mga sinasabi ni Lord Jesus Christ, this is all about how to maintain the righteousness, the holiness, the sanctification where He made. Na ginawa niya para sa atin. Hindi kayo, naransam ka na, tapos babalik ka naman gawa ng kasalanan, balik ka na naman sa kamay ng adopter. Ang saya-saya ni Satanas ngayon. Kaya hinahabol tayo, sabi ko, grabe itong taning na to. Pati ang aking YouTube channel, hinahabol pa rin niya. But never mind, hindi mo. Hindi ka manaig, Satanas. Praise the Lord! Kailangan talaga natin ang sinseridad. Kailangan talaga natin ang loyalty. Pakita natin sa mata ng ating Panginoong Diyos. Last
Kailan ba yun? The other night or morning Saturday. Ang mensahe, you have to comfort us gold. Itong mga pagsubok sa buhay natin, tukso sa buhay natin, na dumaan sa buhay natin at it comfort, lumabas ka as pure gold. Dahil sa mga tukso, mga pagsubok na yan, hindi ka nagkamali. Hindi ka nagkasala. Lalo kang may value sa mata ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Niredeem ka na eh. Ransom ka na eh. Na-accept ka na ng Diyos. So therefore, if you are being accepted, you must be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ, our Lord. Huwag ka nang bumalik doon sa grave. Huwag ka nang bumalik doon sa death. Di basta-basta yan. Yung death na yan, tsaka grave na yan, hindi yan dito sa lupa. Doon yan sa impyerno. Kaya, in the first place, we have to understand what is the ransom and the redemption which God made to us. Kailangan makuha tayo sa kamay ng abductor, malipat tayo sa honor sa kamay ng Diyos. Pag nasa kamay ka na ng Diyos, you must be a new creature. Pag nasa kamay ka na ng Diyos, you must be dead indeed in sin, but alive unto God. Anong alive unto God? Saan tayo buhay? Buhay sa pagtulong, buhay sa pagpakabanal, buhay sa panindigan, buhay sa paggawa ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Ang buhay natin na ikabubuhay natin sa Diyos, it is full of good works, full of righteousness, full of holiness. Yung buhay natin hindi maging in vain, hindi maging boring, hindi maging idling. Yung buhay natin dyan sa Diyos ay puno ng mabubuting gawa. Praise the Lord! Ganon. Kaya, yung death na yan, di ba lumalabas minsan sa bibig ko na preaching? Pag tayo ay nagpatuloy sa kasalanan, sa kalayawan, sa kalikuan, sa lahat ng mga bagay na magpapasaya sa laman natin, sa short lang na panahon mapuputol yan. Pagtapos maputol yan, dugtungan yan ng Diyos na walang hanggang pagtitiis, walang hanggang agony, walang katapusang kaparusahan. Samantalang itong maikli na pagtitiis natin sa laman para hindi tayo makagawa ng kasalanan, maikli lang din ito, dudugtungan ito ng buhay na walang hanggan. So, para sa mga tao na niredeem na ng Diyos, pero hindi sila indeed dead in sin, patuloy pa rin sa kasalanan, hindi sila makuha dyan sa kamay ng kamatayan na yan. Ano yung kamatayan na yan? Basahin natin. Revelation 20, verse 14. Praise the Lord. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Yes. Ang kamatayan at ang Hades, ang kamatayan at ang Sheol, itatapon sa lake of fire. Ito na yung ikalawang kamatayan. O, paano kung hindi ka na-redeem? Hindi ka nabalik sa kamay ng Diyos? Paano? Na-redeem ka nga, tapos bumalik ka naman sa paggawa ng kasalanan. Balik ka na naman sa kamay ng kamatayan na si Satanas. Alam mo kung intindihin natin ginawa ni Jesus, clear masyado yung example na ginawa niya sa atin. Para gawin natin yan sa buhay natin. God is not the God of confusion, but He is the God of order. Maliwanag. Praise the Lord! Anong ginawa niya sa kamatayan? Anong ginawa niya sa second death? Sa kanyang kamatayan sa cross sa Kalbaryo, inabulis niya ito. Anong abulis? Giniba niya para hindi yan ang matupad sa buhay natin. Basa. 2 Timothy 1 verse 10. Praise the Lord. But is now made manifest by the appearing of our Lord Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel.
Yan. Maliwanag. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel. Kaya itong gospel, kailangan talaga ito sa atin. Napaka-importante ito. Inabolish niya ang kamatayan. How? Sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Alam niyo ba, araw-araw tayong hinahabol ni Satanas para tayo patayin doon sa kaluluwa natin? Yun na nga, insinare ko sa inyo yung YouTube channel ko. Kabago-bago lang ng aking pag-upload o download ng YouTube sa preaching ko, may nag-comment na doon na hindi na ako, kasi pag first time kong ganon, porno pala. So alam ko na, yung mga coding lang na nakalagay doon, huwag niyong pindutin dyan. Porno yan. So alam ko na ang device ni Satanas. Kaya sabi ko, the devil running after us. But just do it, and we will just do what God hath commanded us. Gawin mo lang. Gawin din namin ang ano ang inuutos ng Diyos sa buhay namin. Alam nyo ba, kailan natin maharap ang last enemy sa buhay natin? Kahit sa dulo ng ating buhay, even we are already in the point of death, si Satanas, nandyan pa rin. Kailangan mapatay natin siya. Through death. Praise the Lord. Basa. 1 Corinthians 15:26. Praise the Lord. The last enemy that shall be destroyed is death. Yes. Ang pinakahuli-huli na kinakailangan masira, ma-destroy ang kamatayan. Tulad yan, buhay pa tayo ngayon. Yung sinabi ko sa inyo, porno. Enemy man yun. Kailangan patayin mo yan. Next na naman. May attempt na naman si Satanas, patayin mo yan. Pagbiyahe ka sa ibang lugar, may tukso na naman ni Satanas, patayin mo yan. Kailan ang last enemy? If you are already in the point of death, how could you destroy the last enemy, which is death? Follow the death of Jesus. Praise the Lord. Sundin natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. He destroyed death by death. Basa. Hebrews 2:14. Praise the Lord. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. You see? The last enemy that should be destroyed is death. And who has the power of death? The devil. Paano pinatay ni Kristo yung last enemy na yan? By death. Anong klaseng death ang pinakita ni Lord Jesus sa buhay natin? Buhay pa si Lord Jesus, sabi niya kay Satanas, "You have no part in me, Satan." Wala kang bahagi sa akin, Satanas. Kaya hanggang namatay na lang si Lord Jesus, walang bahagi si Satanas, who did no sin. When he was reviled, he reviled not again. When he suffered, he threatened not, nor was guile found in his mouth, but committed himself unto him that judgeth righteously. O di, namatay si Lord Jesus Christ sa physical doon sa cross, hindi siya nagkasala. So doon niya nabit ang last enemy, which is death. Ganon din. Eh paano yan kung hindi na tayo dadaan ng kamatayan? Dahil madatnan tayo sa pagbalik ni Jesus, buhay pa. O so habang buhay pa tayo, let not any sin reign. Huwag mong hayaan may kasalanan na maghari sa buhay natin. Huwag mong hayaan makagawa ka ng kasalanan. Bakit? Pag gumawa ka ng kasalanan, you let death reign over you.
You let death victor over you. Pinanaig mo si Satanas ang kamatayan sa buhay mo. The wages of sin is death. Maliwanag yan. Kaya, pag makarinig kayo ng preaching, wala na raw tayong pagsisikap dahil si Kristo lang ang makagawa ng kautusan ng Diyos. Tayo hindi. Hindi na lang tayo sana uutusan ng Diyos na maging obedient kung hindi man lang tayo makakasunod. Kaya malaking kasinungalingan yan. It was the disobedience of Adam and Eve. It was the obedience of Christ. Ang tao maligtas. So, choose to whom you follow. The disobedient? Sige, mag-disobey ka. Saan sila patungo, doon ka rin. O the obedient, Jesus said, follow me. Sundin mo si Kristo. I am the life. Anong sabi niya dyan sa Old Testament? I show you two things, life and death. Anong recommendation ng Diyos? Choose life. Praise the Lord. Sino yung death? Si Adam, na walang utang na loob sa Diyos. Walang paniwala sa Diyos. Nilalang siya ng Diyos, hindi ang Diyos ang kanyang niluwalhati. Hindi ang Diyos ang pinaniwalaan, hindi ang Diyos ang sinunod. Yung kaaway ng Diyos na nagrebelde sa langit, yun ang kanyang sinunod, yun ang kanyang pinaniwalaan. At maraming mga tao ngayon, ganyan. Kaya galit ang Diyos. Di ba nag-preach na ako dito minsan? God is jealous. God is the avenger. Meron pa doon, God is furious. Minsan lang tayo makarinig ng ganong mga mensahe that God is furious, God is avenger, God is executed wrath. Yes. Bakit ipikit na lang natin ang mga mata sa nangyari sa Sodom and Gomorrah? Ipikit na lang natin ang mga mata sa nangyari sa baha sa panahon ni Noah? And it's still happening now. Ang dami kayo nangamatay ngayon. Di natin alam kung ligtas ba sila o hindi. Kaya, therefore, pag makinig ka ng Word of God, pag magsulsol si Satanas sa iyo, huwag mong padaigin si Satanas. This is a fight between death and life. Pagbutihin natin ito. Huwag na nating pakawalan si Kristo. Sundin. Gawin natin ang narapat gawin. So the last enemy that should be destroyed is death. And who has the power of death? Satan the devil. Jesus beat Satan through death doon sa cross sa Kalbaryo. Ay habang buhay pa tayo, let us beat Satan every day sa buhay natin habang buhay pa tayo. Para anytime magbalik si Lord Jesus Christ sa buhay natin, ligtas tayo. Praise the Lord! So anong ginawa ni Pablo? Because Paul was able to understood, naintindihan niya. In-apply niya kagad yung kanyang natutunan kay Kristo. Automatically, how Paul did apply. Basa. Galatians 2:20. Praise the Lord. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Yan. In-apply niya, I am crucified with Christ. He joined himself with Christ at the cross of Calvary. Nevertheless, I live. It is not my physical body that should be crucified. Buhay pa ako. Yet not I. Ano pala yung na-crucify? Yung kanyang taong makasalanan. Yet not I, hindi na yan. But Christ liveth in me. Si Kristo lang mabubuhay sa akin. And the life which I now live in the flesh. Katulad natin, buhay pa tayo ngayon sa flesh. Anong klaseng buhay ating gawin? I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Live. Anong live? Alangan man, live. Walang gawa. Pag sinabing live, may gawa.
Praise the Lord. Oh. Di ba pag yung mga parents natin magbigay sa atin ng counseling, sigawan tayo? Ipamumuhay mo ang aking aral sa iyo. You have to live according to my counsel. Ibig sabihin yan, live. Gawin natin yung ating faith kay Kristo Jesus. Praise the Lord. Kaso ang iba, pag sinabing faith, wala na kaagad yung gawa. Wala na. Faith lang. Eh ang liwanag dyan, faith without work is dead. Pag sinabing live, ipamumuhay mo ang faith mo kay Kristo. Ano bang faith mo kay Kristo Jesus? Na hindi siya gumawa ng kasalanan. Di ipamumuhay mo yan. Praise the Lord. Anong paniniwala mo kay Kristo? Who did no sin? Ipamumuhay mo yan. Anong paniwala mo kay Kristo? Pinatay niya ang last enemy, which is death doon sa cross sa Kalbaryo. Ipamumuhay mo yan. Lahat kung ano natutunan natin kay Kristo, live according to your faith to Jesus. Praise the Lord. Yet not I, but Christ lives in me. And now the flesh which I now live in now the life which I live in the flesh, I live by the faith. Namumuhay ka na sa pananampalataya mo kay Kristo, who gave His life for me. Kaya ganun po, at least naunawaan ng lahat ang ransom tsaka redemption. There should be acceptance to the one who redeemed you. So if you are accepted, remain in His hand. Huwag ka nang babalik sa kasalanan. Or else, pag babalik ka sa kasalanan, God will not acknowledge you. Hindi ka talaga i-acknowledge ng Diyos. Gagawa ka ng kasalanan, i-reject ka talaga ng Diyos. Kaya nag-warning nga si Lord Jesus Christ. Sabi niya, not everyone that call unto me, Lord, Lord, shall be saved, but he that do the will of God. What is the will of God? Our sanctification. What is sanctification? Free from what? Filthiness. Ano yung magbibigay sa atin ng filthiness? Sin. So, kailangan wala ka na dyan. Every day you have to beat that. Every day you have to overcome that. That's why the Bible says, blessed are they who overcome, because they shall have the right to eat the tree of life. So you must be an overcomer daily. Praise the Lord. And not only the half of His statutes, but the entire statutes of God. You should be blameless. Na-preach na yan dito. You should be blameless. You should be harmless. You should be without rebuke. And you must shine in this perverse and crooked generation. Yan yung mga redeemed na mga anak ng Diyos. We are doing the will of God. Praise the Lord. Ngayon, pili tayo. Sige, pili tayo be. Sinong piliin natin? Last verse, pakibasa. 1 Corinthians 15:21 and 22. Praise the Lord. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Yan. Anong pagkilala mo kay Adam? Disobedient. Faithless. Hindi siya grateful sa Creator niya. O, huwag mo siyang tularan. Mamamatay ka talaga. Pag siya ang tularan mo, mamamatay ka talaga. Even so, Christ shall all be made alive. Pag si Kristo ang pinili natin, who did no sin, hindi gumawa ng kasalanan. The Word of God says, be thou perfect, because your Father which is in heaven is perfect. Approve the things that are excellent. Ngayon, marami na ngayong churches na ayaw nilang i-approve yung excellent. Kasi hanggang doon na lang daw tayo. No one is righteous, no, not one. Hanggang doon na lang talaga tayo. All have sinned and come short of the glory of God. Hanggang doon na lang tayo. No one is perfect. No one is perfect. Hindi mo alam.
Si Jesus Christ ang gumawa ng solusyon. Siya yung gumawa ng daan. So therefore, let us shift. I-shift na natin. I-change na natin ang course natin. Dati we were blind. Dati we were deceived by Satan. But now, mayroong nga awitin, Amazing Grace. Once I was blind, but now I see. Kaya, therefore, magsikap po ang bawat isa. Itong redemption na ginawa ni Lord Jesus, malaking mensahe ito. There should be acceptance to the hand of God, meaning to say, na-endorse ka. Then pag nandiyan ka na, stay in His hand until death. Para yung kamatayan, hindi na yan sa'yo. Wala na yan. Redeem from the power of the grave, redeem from the power of death. So, stay in His hand. Be watchful, be prayerful always. At yung Word of God, lagi. Nagpapasalamat ako when I asked my wife, Sister Joy, there are how many who did join us during our live preaching. Sabi niya, Dad, umabot ng 60 plus. Minsan magbalik sa 50 plus. Pag ganun-ganun lang. Depende siguro sa availability. Sabi ko, okay. At least nagsisikap ang mga anak ng Diyos. Kaya, huwag tayong huminto sa salita ng Diyos. Ugaliin natin day and night ito sa atin. Blessed who walk not the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Tama lang, day and night yung word of God natin dito. Praise the Lord. So that we could meditate it. Even ako kahit nagda-drive ako, nagre-review ako sa mga preaching. Inoon ko yan. Kahit nahihiga ako, hindi pa ako naantok, inoon ko yan. I benefit the Word of God. Kasi ginamit mo lang ako. Actually, that's not mine. That is from our Heavenly Father for our strength. Bakit kayo lang makinig, ako hindi na? I have to hear. I have to listen. So, ganun ang gawin natin. Do not skip even a single meal of your soul. Praise the Lord! Huwag mong i-skip. Tingnan nyo. Pag gagawin natin ito, healthy ka. Walang kahit isang katiting na tukso si Satanas manaig sa'yo. Wala. Bakit? Puno ka ng Spirit of God eh. Walang vacant eh. So pag walang bakante, hindi siya makasingit. So kung hindi siya makasingit, maglagot si Satanas sa imo. Never mind. Sagdi siya. And do it. Love it. Ibigin natin yan. Let us live according to our faith in Jesus Christ. Praise the Lord. So, sometimes you may be wondering why we don't let unbaptized na mag-take ng Holy Communion. Bakit? Paul said, kasi may mga practices kayo dyan na hindi nyo pa alam, na labag sa kabanalan. Ngayon, if we let you partake the Holy Communion unworthily, instead na blessing ang maangkin ninyo, magsagol. Dili na blessing, kundi negative. Even our members who can feel unworthy, we advise them not to partake the Holy Communion or else hindi maganda. So therefore, so that you will be joining the company of the holy people of God, then you must undergo baptism. At ang baptism dito, Bible study muna. Diyan mo madidiscover ang lahat. Magtataka kayo. Ang hindi nyo narinig at hindi nyo nalaman, diyan nyo malalaman. At wala tayong binabasa diyan kung hindi lahat dito sa Biblia. Kasi maraming tinatago ngayon ang katotohanan eh. Kaya pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ. He revealed the mystery of the kingdom of heaven.
Kaya, ano ang mystery ngayon na naintindihan natin? If you are redeemed by God, you ought not to commit sin or else pareho pa rin bumalik ka sa kamay ng abductor. May acceptance ang Diyos, natanggap ka. Ibig sabihin, you repented, you amend your ways, tinanggap ka ng Panginoon, then pag tinanggap ka ng Panginoon, enjoy your life in Christ Jesus. Be proud of God. Huwag ka nang mainggit sa lahat ng mga ini-entice ni Satanas sa iyo. Sa iyo, super blessing yan. Huwag mo nang pakawalan yan. Kaya, we are so blessed by, lalo't na marinig niyo yung preaching about the kingdom of God. Nako, hindi basta-basta. Super exceeding great precious promises. And this will be given to those who love Him. Kaya ibigin natin ang ating Panginoong Diyos. And let us hate Satan. Kaputan natin si Satanas. Praise the Lord. Si tayo po ang lahat. Wala ba tayong first timer ngayon?